tuyong-tuyo yung wall. Pag nilapat natin, konting press lang ay hindi siya kumakalat. Kaya ganun ang ginagawa ko. Kasi malaking bagay eh. Halimbawa ganito, tinatanggal ko yan bago i-press ulit. Kung lapat na lapat lahat. Pag na-press mo kasi lahat yun ay kakalat. No? Kapit na kapit talaga yun. Lalo na may adhesive na sa wall. Ay ganun talaga. Talagang sulit ang kapit. No? Kasi wala tayong layout. Kumbaga sa ano, barlibi lang kami. Pag nagtatrabaho tayo sa mga ganito, siguraduhin na natin na yung kapit talaga ng tiles at lalo na ceramic ito, talagang sulit talaga kapit nito. Kasi yung ceramic talaga ay makapit talaga yan kahit sa simento. Nalagyan natin ng adhesive ay kapit na kapit yun. Minsan kasi pag hindi natin nilagyan ng hindi natin nilinisan, tapos nilagyan natin ng adhesive ay parang pumatong na sa pinakaalikabok ng tiles. Importante talaga na gawin natin yung tama sa pagkabit ng tiles. Na sa atin naman nakasira kung sakali kakapak yan kasi tayo man lang gumawa dyan, di ba? Kumbaga sa siguraduhin natin yung mga trabaho lalo na sa tiles ngayon. At pagdating dito sa poste, ganoon din ang proseso niya. Yung pagkakabit ng tiles, talaga hiran natin ng adhesive para sigurado talaga na makapit. Naka 45 lang yung pamamaraan ko dyan kasi para malinis sa tingnan. Kasi pag may tile trim kasi, minsan pag nasira yung tile trim ay mahirap na rin siya tanggalin. Nasisira din yung kantuhan. Dito tulad nitong ganitong naka 45, pag na-epoxy mo yung pinakakantuhan niya, kasi hindi nag-grout nilalagay ko ngayon eh, kumbaga sa ini-epoxy ko na yan para pag nabangga siya, talagang matigas siya, hindi gaya ng tile trim. Pag nabangga yung tile trim ay masisira yung tile trim. Pag nasira, yun na, hindi na siya maganda tingnan. Kaya ito ang pinakamagandang pamamaraan talaga. Sa pagkakabit naman, talagang sinisigurado natin na yung pagkakabit natin ay kapit na kapit. Ganitong tiles na ceramic, talagang hindi talaga basta kakapak ito, basta maganda lang yung pagkalagay natin ng adhesive. Sa pagkakabit talaga ng tiles, wala naman talagang perfecto dyan eh. Minsan di talaga natin maiwasan na mayroong kapak. Kaya kung anong alam natin, talagang gagawin na lang natin para sigurado tayo na hindi ito bibitaw at tsakapak. Basta lagi lang natin tandaan, ang pagkakabit natin ng tiles ay pinaghihirapan din ng may-ari yan para magawa nila ito, para mapaganda yung kanilang kusina o mga lababo. Kaya gawin din natin ang tama. Naman talaga basta na gumawa nito. Paghirapan mo muna, pag-ipunan mo para magawa mo lang ito. Kaya bilang isang construction worker na tiles sitter ay ginagawa ko talaga ng tama na kumbaga sa maging maganda sa tingin niya yung talagang gustong gusto niya. Kasi pag nadismaya yung may-ari, talagang alam mo na ang mangyayari, di ba? Diyan nakasalala yung trabaho natin, anong malay natin, di ba? Yan ang magparekomenda sa atin. Sa ako, maliit lang din akong isang manggagawa, pero hindi ako nawala ng trabaho kahit dito lang ako sa maliliit na trabaho. Kasi hindi naman talaga sabi na kontraktor ako. Kumbaga sa simple magagawa lang din na sa mga ganito, mga baybahay, kung may payos, may paggawa, yun lang ginagawa ko. Kaya sa mga kapwa kong magagawa dyan, ingatan po natin ang ating trabaho na hindi masira. Nagkakabit kayo ng ganitong tiles sa wall, ay kailangan na i-press nyo ito na maganda. Halimbawa kung na-press nyo na kulang ang halo o kumbaga sobra, ay tanggalin nyo na yung tiles at huwag nyo nang ipilit. Kasi pag pinilit nyo talaga yan, pag tingnan yung tiles, may lulubog pa ay sobra. Kasi yung tiles na ito ay dikit-dikit yung paggagawa ko, kailangan saktuhan talaga ang paggagawa.